So, ang ating topic for this morning is why God allowed suffering. So, gusto ko lang din i-tackle to kasi some of us, bakit nga ba inallow ni Lord na maghirap tayo? Bakit nung dinalang nung pagdating niya, nung dineclare niya yung salvation for us, ba't hindi niya nalang tayo ni-rapture or dinala sa heaven? Or bakit after ni Adam and Eve magkasala is pinalayas lang sila and hinayaan maghirap? So, marami tayong tanong about dyan, and maraming tao na tumalikod sa Panginoon dahil sa suffering, dahil sa sakit na nararamdaman. Okay? So, before we start, let us pray muna. Heavenly Father, Panginoon, I pray for this morning, Panginoon, this word, Panginoon, na ibibigay niyo po sa amin, Panginoon, na manguya ng bawat isa, Panginoon, manamnam, Panginoon, at magrema sa aming puso, Panginoon. At magbago nito ang aming perspective, Panginoon, patungkol sa mga naranasan namin sa araw-araw at sa mga taong nasa paligid namin, Panginoon. Lord, declare your love, Panginoon, in this place, Panginoon. Iparamdam mo, Panginoon, kung sino ka, Panginoon, yung pagmamahal mo para sa amin. That's dahil lang yung makakapagbuo, Panginoon, na nawawalang part sa aming puso. So, Lord, ikaw po ang siyang maitas, mapapurihan at mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, I just want you to listen. Kasi kapag hindi nyo to nasimulan, baka pagdating doon sa dulo, hindi nyo na maintindihan. Kaya, napaka-importante na sa simula pa lang hanggang dulo, masubaybayan nyo ako. And mala teaching and preaching type to. So that's why maraming information kayo maririnig. And baka i-notes nyo, ready your cellphones to take pictures. Kasi ito yung isa sa naging tanong ko rin kay Lord. And hindi sinabi ni Lord kung bakit niya inallow yung suffering. Pero marami siyang sinabi sa Bible na magsasabi sa atin na talagang inallow niya. And kung bakit niya inallow, syempre. So that's why, tatanungin natin ang sarili natin ngayon. Madalas natin natanong, Lord, bakit may suffering? Minsan, natatanong natin yon kasi bakit hinayaan ni Lord na may maraming ma-rape at mamatay? Yan na yung pinakamatindi na pwede natin ma-example sa suffering sa lahat ng taong tumalikod sa Panginoon. Lord, bakit mo hinayaan na maraming mamatay doon sa lugar na yon? Lord, bakit hindi ka pumunta doon, pinigilan yung moment na yon o yung sitwasyon na yon? So, hihimay-himay natin. So, mabilis lang tayo dito. Unang point is, dahil puso ang problema. Imagine, sabihin natin pinigilan ni Lord ang sitwasyon. Pero di pa rin nasusolusyonan yung problema. O, napigilan niya nga. Pero, yung puso ng tao, nagbago ba? Let's just say na mangha sila nang biglang pinigilan sila. Pero yung susunod na henerasyon, kailangan niya ba ulit magpakita at pigilan ulit yung gagawin nila every time that they do something? So, eto nga pala, tignan niyo yung ating mga verses. Kasi hindi ako magbibigay ng verses masyado. Mga reference lang. So that kung meron kayong tanong about sa mga sasabihin ko dito is may pupuntahan kayong verse. May mga reference naman dyan. Okay, next. And dahil sa kasalanan ni Adam. And, si Adam yun bakit ba't pati ako nadamay? Unfortunately, galing tayo sa lahi niya and ang kasalanan is nagpatuloy hanggang ngayon. Pinanganak tayo makasalanan. Baby pa lang, may bahid na ng kasalanan. Imagine, wala pang ginagawa. Makasalanan na yung bata. Sabi sa Psalm 51, sabi ni David na sinapupunan pa lang siya, makasalanan na siya. Lagi natin ito nakikita na yung bata, inagawa ng lollipop yung kasama niyang bata. Tinuruan ba natin silang gumawa ng ganon? Pero on their heart, nagawa nila yon nang walang turo sa kanila. Binato nila yung kaibigan nila, walang nagturo sa kanila nun. May mga baby na naiinggit, nagsiselos sa kapatid. Di naman natin sila tinuruan. Pero bakit ganon? Kasi ang problema is ang puso ng tao. Next, at we deserve to die and suffer. Imagine, baby ka pa lang, sinapupunan ka pa lang, you deserve to die and suffer.
Karapat-dapat lang tayong mapahiya, maghirap at mamatay sa pot at galit ng Diyos sa kasalanan. Actually, wala tayong karapatan na mag-question sa Panginoon kasi in the first place, simula pa nung pinanganak tayo. Okay, sige next. Dahil sa kasalanan ni Adam, bakit hinayaan ni Lord na magkasala si Adam at mamatay? Ito naman ang aking observation diyan. Dahil we are created in God's image. Kahit alam niya magkakasala tayo, nilikha niya pa rin tayo. Based sa imahe niya dahil sa pag-ibig niya sa atin. Imagine, alam na ni Lord kung ano yung mangyayari. Na magkakasala si Adam, pero still, create pa rin niya. And bakit? Next is dahil sa free will. So, nilikha tayo ng mga kalayaan pumili kung ano ang iibigin. At hindi tayo pinilit na magmahal or gawin kang robot. So, hindi ka pinilit ni Lord. Kumbaga, nung create niya tayo, mahalin mo lang ako kapag ginawa mo yan or kapag kinaya mo yan, pipigilan kita. Every time that you do something, pipigilan kita. At hindi yun pagmamahal. Imagine yung partner mo, lagi kang pipigilan sa gusto mong gawin. That is not love. Dahil natukso tayo at tayo na magkasala. So, dahil create pa rin tayo ni Lord, kaya merong kasamaan sa mundo, dahil sa atin, dahil sa free will natin, and at the same time, ba't nga ba ginawa ni Adam yun na magkasala? Kasi, tinukso siya ni Satan na magkasala. Naniwala tayo sa kasinungalingan ni Satan at nahulog sa kasalanan at kamatayan ng kabayaran. Naniwala tayo sa matatamis niyang salita na nung sinabi niya na kapag kinain mo to, magiging katulad mo ang Diyos. And naniwala tayo doon. And every time we sin, naniniwala tayo na tayo ay Diyos. Bakit ka nagsisinungaling? Kasi gusto mong kontrolin yung sitwasyon. And we want to be like God. No? And ang kamatayan, ang kabayaran. Di ba sabi ni Lord na pag kinain mo to, you will surely die. Surely. Hindi pwedeng gawin ni Lord na, hindi, joke lang yun, Adam. Nakain mo na eh. Hindi. Dahil sinabi ng Panginoon yon, all of us will surely die. Then lastly, siyempre, sisihin mo ngayon si Satan. So, why God allowed suffering? Sa pagsunod-sunod natin dyan, nagkasala tayo, and dahil tinukso tayo ni Satan. So, si Satan pala dapat sisihin natin. Pero bakit hinayaan matukso tayo ni Satan? Ba't hinayaan ni Lord? Dahil God created the angels na may free will din. Hindi lang tayo may free will, kundi lahat ng nilalang ng Panginoon. Based sa na-experience natin, dahil din sa free will, kaya nagkaroon ng evil among angels. Imagine, I don't know kung sabay ba na-create yung angels or humans, dahil di mo sinabi yun. Pero kung nauna man yung angels, ba't kirinate niya pa rin tayo? Bigyan ng free will. Kung nung binigyan ng free will yung angels, nagkasala, tapos tayo binigyan pa rin. Lord, bakit mo pa rin tinuloy? Di ba? Next, dahil God allowed Satan in the garden. Sa chapter 3 ng Genesis, nakita mo agad dun yung serpent gumagapang na doon sa puno. And why God allowed that? Di ba? Dahil alam ni Lord, natutuksoin tayo ni Satan. Na, inalaw niya yon kasi alam niya natutuksoin tayo. And God allowed dahil wala siyang pinipilit. Hindi niya pinilit si Satan, hinayaan niya lang nandun. Hindi niya pinilit yung tao na hindi kainin. Bakit pa naglagay ng puno dun si Lord? Kung saan magkakasala si Adam. And kung mapapansin niyo dun sa kwento, God allowed all those things happen. Diba? So it seems that God allowed evil to exist sa angels and sa mga tao. So baka may iba sa inyo, nasasaktan na, Lord, bakit mo inalaw? Kala ba mahal mo ako? Diba? Ngayon, God allowed evil to exist. Ito yung observation natin. So kung meron tayong tanong kung bakit may pain and suffering, dahil yan sa kasalanan. And bakit merong kasalanan? Kung meron man tayong sisihin kung bakit may kasalanan, dahil yon sa ating kagustuhan.
So kung meron man suffering, ang dapat sisihin natin yung sarili natin. Bakit mo sisihin si Lord? Di ba? Another one is, kung meron man tayong kainisan kung bakit tayo nagkasala, dahil yon kay Satan. And lastly, kung meron man tayong tanong kung bakit naging masama si Satan, dahil God allowed evil to exist. Kahit ano man tanong nyo, why God allowed pain and suffering? Because God allowed evil to exist. Bakit nagkasala tayo sa ating kagustuhan? Because God allowed evil to exist. So forth and so on. Sabi sa Isaiah, sabi ni Lord, I form light and create darkness. I make well-being and create calamity. I am the Lord who does all these things. Sinabi niya yan. Sabi niya dyan, inamin niya pa yan, o inaako ni Lord yan. Yes, totoo, inallowed ni Lord yan. Na lahat mangyari. Sabi pa sa Deuteronomy, see now that even I am He, and there's no God beside me. I kill and I make alive, I wound and I heal, and there's none that can deliver out of my hand. Aminado talaga si Lord. Sabi sa Exodus, then the Lord said to him who has made man's mouth, who makes him mute or deaf, or seeing or blind? Is it not I, the Lord? Now therefore go, and I will be with your mouth and teach you what you shall speak. Sinabi nito ni Lord kay Moses kasi sinabi niya, Lord, ba't ako na inauutal-utal ako eh? Ba't ako yung papadala mo doon kay Pharaoh? And then sabi niya is, siya nag-allow nang mangyari yun. Next, sabi niya pa sa Samuel, the Lord kills and brings to life. He brings down to Sheol and rises up. The Lord makes poor and makes riches. He brings low and He exalts. He raises up the poor from the dust. He lifts the needy from the ash heap to make them sit with princes and inherit the seat of honor. For the pillars of the earth are the Lord's, and on them He has set the world. So, technically, lahat na nangyayari sa mundo, God allowed it. And okay lang kay Lord yun. So ngayon, ang tanong natin talaga ngayon dito is why God allowed evil to exist? Kasi masyadong mababaw yung suffering. Kasi actually, meron pang root cause yan. Because God allowed evil to exist. So ngayon, mapapaisip ka, bakit nga ba? Ang Diyos na mapagmahal, alam ang lahat ng nangyayari, allowed evil to exist. No? So disclaimer lang. Katulad ng sinabi sa Isaiah 55:9, His ways are higher than ours. So, hindi po darating sa punto na may ilalagay natin sa finite nating utak ang infinite God. Hindi natin siya maintindihan wholly. But, there is the Bible, and we are here to ask and study what God has already revealed to us through the Bible. So, lahat ng mga sasabihin ko dito, based on my observation sa Bible and sa mga na kalap ko. No? So, kapag may nakita kayong disclaimer, huwag kayo agad maniwala kasi that is my own interpretation. Do it for yourself. Hindi ko kayo pipilitin, just like God na hindi namilit, na paniwalaan itong lahat ng sasabihin ko. Okay? So, first point, God's sovereign will allowed evil. Sinearch ko pa yung Tagalog niya. Soberanong kalooban. Ayan, sovereign will. Ngayon, may hindi na hide. First point, He has the complete authority. Ano nga ba yung sovereign will? Meron siyang complete authority sa lahat ng bagay. Sabi sa Isaiah 46:10, I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. I say my purpose will stand and I will do all that I please. So, it doesn't matter kung ano yung nararamdaman ng tao or ng mga angels or ng creation, His purpose will stand and will do all that He pleases. No? Kung ano yung gusto niya. And He has the perfect plan. So, kahit inalaw niya lahat mangyari, meron siyang perfect plan. Sabi sa Job 42:2, nung pinakita na ni Lord, lahat nung create ni Lord, Job, nasan ka doon? Hindi kita makita, Job. Wala ka doon sa lahat ng pag-create ko. And then sabi ni Job,
I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Dami niyang question kay Lord, pero nung pagdating sa dulo, Lord, suko na ako. Alam ko kaya mo ang lahat. And lahat ng purpose mo, lahat ng kagustuhan mo ay mangyayari. At ni isa doon, ni yung free will natin or free will ng angels will thwart the purpose of God. And last thing is, His will allowed all things. Sabi sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Good for those who love Him. Eh paano kung hindi mahal si Lord? For sure, yung kabaliktaran ng good, which is evil. Dahil binigyan tayo ng free will to choose, and we choose na lumayo sa Panginoon, babaliktarin natin yan. In all things, God works for the bad of those who doesn't love Him. Or worse, no? And sasabihin ko yung dulo, who have been called according to His purpose. Gagawa siya ng kabutihan sa mga nagmamahal sa Kanya at kasamaan or evil. He will allow evil para sa mga ayaw sa Kanya. Ngayon, why God sovereign will allow evil? Remember that God is love. So ito yung dito tayo magsisimula. Bakit inallow ni Lord yung evil? So na-understand natin yung sovereign will ni Lord, na hindi natin ma-change yun or ano man, wala. Ano yun? Absolute. Sabi sa 1 John 4:7-8, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. So, ito yung ating pundasyon. Sabi nga nagtatero the last week, na kapag meron kang question and nag-contradict dito, balik ka. Balik ka sa characteristic ng Panginoon. Kung yung naiisip mo o yung thought na naisip mo is against sa kung sino ang Panginoon, na siya ay just, love, and merciful, faithful, and lahat ng characteristic niya, always go back to His characteristics. Kasi kapag nagiging against ka na sa karakter ng Panginoon, you are on the wrong path. Napapariwara po kayo. Okay? So, God is love. Oh, so, disclaimer na. Ito nyo sa dulo sa taas. No? Akin lang yan. God is love. Sa love, galing ang sovereign will ni Lord. Hindi sinabi na na God is sovereign will. Pero sinabi, God is love. And sa love, nanggagaling yung will. Kasi sa love, doon tayo nakakapagpili eh. Walang robot na nagmamahal. Walang tao na napipilitan na nagmamahal. Alam natin yan. So sabi ko dito, wala pa lang sinabi. Then sa love galing ang unity. And kaya binigyan niya tayo ng free will. Mali yung pagkakaano ko . Sige, ilabas ko muna lahat. Ayan. Sa love galing ang sovereign will ni Lord. Naniniwala ako, so this is my own interpretation. Kung nagmamahal ka, it requires commitment, sacrifice, and choice. So, yung will ni Lord, dahil yun sa pagmamahal, kasi meron siyang commitment dun sa mga plano niya, tutuparin niya yun, His purpose ay matutupad, pero kung meron mangyari sa mga create niya, He will sacrifice and make a choice. And that is love. Kapag nagmamahal tayo, nagsasacrifice tayo, there is a commitment and choice. Sabi sa 1 Corinthians, diba? Love is patient, love is kind. And yung pagiging patient and kind is ginagamitan ng free will, ginagamitan ng pagpili. No? And another one, sa love galing ang unity. Naniniwala ko na kaya si God is love dahil before the creation, may nagmamahalan na. Hindi nag-create si Lord para may mahalin, kundi nag-create si Lord para may pagbigyan pa ng pagmamahal. Kasi before the creation, may nagmamahalan na, and that is the Trinity. Sa sobrang pagmamahalan nila, yun yung unity. And that will be the three persons in the Godhead, which is the Trinity. Pag binasa niyo yung mga verses yan, maintindihan niyo kung gaano kamahal ng person sa loob ng Trinity, yung bawat isa. So ulitin ko na
Hindi nag-create si Lord para may mahalin. Kundi nag-create si Lord dahil gusto niya pang i-extend yung pagmamahal sa ating lahat. Another one, kaya binigyan niya tayo ng free will para magawa nating magmahal sa mapagmahal na Diyos. Binigyan ka ng kakayahan pumili para mahalin mo pabalik yung nagmamahal sa'yo. Alam naman natin na ayaw natin ng one-sided love, yung ikaw lang yung nagmamahal, tapos siya, parang wapakils lang. And He still create us even though He knew na magkakasala tayo. Ganon yung pagmamahal. Pumili siya, nag-sacrifice siya, even though alam niya na magkakasala yung tao, create pa rin niya tayo at minahal. Sabi sa 1 Peter 4:8, because love covers over a multitude of sins. Yung pagmamahal ng Panginoon ay mas malawak pa sa kasalanan ng tao o ng mga anghel. That's why He still created tayong lahat. Mahal ko kayo. Kahit magkasala kayo, i-create ko pa rin kayo. Yun yung nasa isip ng Panginoon. Then, this is God's love for us. Nilikha tayo base saan nga ulit? We are created in God's image. Sabi sa Genesis 1:26a to 27, para maikli lang. Then God said, let us make man in our image after our likeness. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Mapansin niyo yung us and our image. Create niya tayo base sa kung sino siya. And that is the Trinity. Naalala ko yung tanong ni Mea, natawa lang din ako. Nakita niya maraming nagsusumba. Tapos sabi niya, bakit kaya pare-pareha sila ng damit? Kasi ganun tayo nilikha ng Diyos na mag-unite at magmahalan. Na mag-same-same ng damit, ng kulay, para makita yung unity doon sa community na yon. And that's how we are created. Kaya nung sinabi ni Lord na it is not good na walang helper si Adam, nagbigay si Lord. And sila ay magiging isa, will be united kapag kinasal. Ganon tayo nilikha ng Panginoon. Because binase niya tayo sa image niya. So, God created us in His own image. So, lahat ng nakikita natin, sarili natin, na hindi masama, is galing sa imahe ng Panginoon. So, unang point, God given us free will. So, ito yung mga verses dyan. Binigyan tayo ng kakayahang pumili kasi kailangan nating magmahal at pumili. Next, we are called for unity. And lastly, called to love. Pinipinpoint ko dito na yung free will is base sa sovereign will ng Panginoon. Yung unity natin, yung pagmamahalan, yung asawa is base sa unity na meron sa Trinity. And kaya tayo nagmamahalan at may kakayahang pumili is dahil sa pagmamahal na meron ng Panginoon at kakayahang pumili. So pwede ko rin sabihin, kaya may pinili si Lord at hindi pinili kasi nagmamahal siya. I can say that. So, that is my own interpretation. So, makikita nyo si God dyan reaching out sa man. And makikita nyo yung kamay niya para may explanation dyan sila na hindi umabot hindi niya inabot si Lord. And that is free will na hindi abutin si Lord. Yan yung narinig ko about dyan. So, mali na naman yung pagkakahide ko. So, meron akong diagram. So, ayaw ko kasi mag-drawing. Baka matagalan tayo. No? Madami ko palang sasabihin. Si Lord, Yahweh, meron siyang love, unity, and sovereign will. Which is, dyan tayo nakabase kung bakit tayo merong free will, love, and heart na magkaroon ng unity. No? And from that, is na-create ang mankind and yung free will ng tao. So, yan lang yung basic. Marami pang karakteristik yung image ni Lord, pero 3 lang nilagay ko kasi masyadong marami yun.
unity, love, and sovereign will. Kaya tayo ngayon, merong free will, love, and heart to have unity. No? Ngayon, God's sovereign will and human free will. So ngayon, feeling nyo nag-aaway yan, di ba? Parang sino ba dyan yung nasusunod? Kung nasusunod ba si Lord, hindi nasusunod yung free will ng tao. Or kung nasusunod yung free will ng tao, hindi na si Lord, kasi hindi nasusunod yung sovereign will niya. Yan yung maraming question dyan. So, disclaimer ulit, my own interpretation. SW and FW, coexist. Parallel. Nangyayari yung sovereign will and at the same time, nare-respect yung free will at hindi nagkokontrahan. So, sige, isip lang kayo. Sovereign will ay absolute. Ang free will ay nakabase lang sa options na binibigay ni Lord. Tanong ko sa iyo, kung na kay Lord ang lahat, paano mo nagagamit yung free will mo to choose? Kasi in the first place, si Lord yung nagbibigay ng choices sa'yo. Meron ba dito na pumili na tumira sa Jupiter? Pero inalaw lang ni Lord na sa Earth lang tayo tumira. Yun lang yung binigay niyang choice sa'yo. Binigyan ka ng choice, free will, ng pumili. Okay. So ngayon, without God, we cannot use free will without God giving choices dahil na kay Lord ang lahat. Isip lang tayo. Baka masyadong marami na ako nasasabi. So meron akong example. That is our free will and this is God's sovereign will. Hindi ka makakalabas dyan. Kasi lahat ng pwede natin piliin is kung ano lang binigay ni Lord na choices sa atin. So nagagawa mo yung free will mo, respected yung free will mo, pero yung sovereign will ni Lord, nandun pa din. Ayan, kahit umikot-ikot ka dyan. Nagano ko pa ng effect siya, kaya siguro napuyat ako. Pero ayun, hindi ka makakaalis dyan. Ulitin ko ulit. Diba? Kahit anong ikot-ikot mo dyan, nasa will ka pa rin ni Lord. No? Tama na. So we cannot use free will without God giving choices dahil na kay Lord ang lahat. Siya nagbibigay ng choices sa'yo. Ang teacher mo nagbibigay sa'yo ng choices kung A to B, A to D. Wala namang E kung hindi naglagay ng letter E sa choices si teacher. Di ba, Pastor Jello? Next. So, another, diagram or chart. Sovereign will, and then mankind, and free will, siyempre. Nagbigay ng choices si Lord, life and death. May other option ba ang tao? Or yung sinasabi ng iba, may purgatorio ba? Yes, pwede tayo mag-isip ng choices, pero meron ba talaga nun? Pero malino na malino sa Bible, nagbigay lang si Lord ng 2 puno. Sabi ni Lord, kainin nyo ang lahat, pwera lang to. Pag kinain mo to, yung prutas niyan, you will surely die. O, 2 lang yung choice. Imagine, marami pang choices doon sa sa life. Yung lahat ng puno, pati yung tree of life, pwede mong kainin, wag lang tong knowledge of good and evil na prutas. Masaklap, hindi yun yung pinili ng tao. Ni Adam. And ang pinili natin ay magkasala at nagkaroon ng kamatayan and we are kicked out sa Garden of Eden and doon nagprutas yung chaos and suffering sa mundo. Dahil pumili tayo ng kamatayan. Ngayon, isisisi mo pa ba kay Lord yon? Kay sarili mo na, di ba? Sa tao na. Or doon sa kasalanan. So, we have Bible examples, no? God's sovereign will and free will. Life and death sa Genesis 3. Pinili ng tao is death. Blessing and curse sa Leviticus 26. Sinabi ni Lord, kapag ginawa niyo to, merong blessing. Kapag ginawa niyo to, merong punishment.
And yun yung pinili ng Israel, kaya nabanish sila and napunta sa Babylonian Empire. Next, kay Jonah. Inutusan ni Lord, hindi sumunod. So kapag di ka sumunod, there's a consequence na di mo pwedeng iwasan. Bumagyo. Tapos nalaman nila si Jonah yung may pakana. Sinipa nila palabas at tumigil yung bagyo. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo is, yung bagyo na yon, will ni Lord yon mangyari kay Jonah. Dahil ito ginawa mo, ito yung will ko para sa'yo. Mamatay ka dyan sa bagyo. Kainin ka ng isda. Pero kapag sinunod mo ko, ito naman yung will ko para sa'yo. Makakapag-preach ka sa Ninive and magre-repent silang lahat. Ang sinasabi ko lang, alin man yung piliin natin sa will ni Lord, will pa rin ni Lord yung nangyayari. Pag pinili mo yung death, ang will niya para sa'yo is eternal death or hell. Pag pinili mo yung life, ang will niya para sa'yo is eternal life or eternal blessing. Meron din kay Hezekiah. Sabi ni Isaiah, sabi ni Lord kay Isaiah, sabi mo kay Hezekiah, yung hari yan, mamamatay na siya. Tapos pagkasabi niya kay Hezekiah, umiyak siya sa Panginoon, Lord, tanda mo yung lahat ng ginawa ko para sa'yo, yung etc. Medyo selfish nga lang yung ano niya, pero nakita niya yung need niya sa Panginoon. And sinabi ni Lord, sige, bibigyan kita ng 15 years. Dahil humingi ka ng tulong sa akin, ito ang will ko para sa'yo, I will add 15 years sa iyong life. And umatras yung oras nun. So, kung pwede niyong balikan, Isaiah 38. Then yung kay Paul, lastly. Si Paul, dadalhin sa Roma ata yun. Hindi ko na-check. Na gamit ng bangka. And then sabi niya sa mga tauhan doon sa ship or doon sa ship na or malaking bangka, walang mamamatay sa inyo. Dahil sinabi ni Lord na itatrial ako doon sa Roma. Then after nun, kapag may malakas na bagyo dumating. Tapos gusto nang tumalon ng mga pasahero, tatalon na ako, mamatay tayo dito. Tapos sabi ni Paul, pag tumalon kayo, mamamatay talaga kayo. Ano ba talaga, Paul? Sabi mo, walang mamamatay sa amin, tapos pag tumalon kami, mamamatay kami. Kasi pinili mo hindi magstay sa ship at tumalon, mamatay. Hindi ka nagkaroon ng tiwala doon sa promise na binigay ng Panginoon through kay Paul, na walang mamamatay. Pero pag pinili mo to, which is ginamit mo naman yung free will mo, tumalon ka, mamamatay ka for sure. Kasi bakit sila tatalon? Kasi wala silang tiwala sa sinabi ni Paul at sa sinabi ng Panginoon through him. And ganun pa rin yung nangyayari mula pa nung nasa Eden. Wala silang tiwala or ayaw nilang sundin yung sinasabi ng Panginoon. Ngayon alam na natin. So next na tayo. So ito yung first point, God's sovereign will allowed evil. And second is, evil exists because of free will. Hindi mo pwedeng sabihin na si Lord yung nag-create ng evil. Technically, kasi create niya yung tao and may free will sila, kaya nagkaroon ng evil. So kung iro-root cause natin yun, sige, si Lord yung nag-allow, pero tao ang gumawa. Tao ang nag-produce ng evil na yon. Dahil sa malayang kalooban. Evil exists because of free will. Sabi ko dito, ginamit natin yung free will and we choose death. Ginamit natin against God who is life, ang free will natin, and that's why the consequence of sin is death. Minsan napaisip ako, Lord, bakit yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Kasi yung kasalanan is against sa life. Kapag against ka sa life, nasa death ka. So there's no other option kung bakit death yung consequence ng sin. Kasi you are being against sa buhay mismo. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun yung interpretation ganyan. Next is, consequence of death is irreversible. Dahil naging against ka sa life, hindi mo na may babalik yon.
Dahil naipataw na yung will ng Panginoon sa'yo, which is death. That is a debt na dapat nating bayaran. Hindi mo pwedeng, Lord, patawarin mo naman ako. Yes, papatawarin ka ni Lord, pero kailangan may magbayad. Kautang ka. And because of that, there is evil, curse, chaos, pain, and suffering. So if we are asking again, why God allowed suffering? It is because of our sins. Dahil death came. Ito akala kasi natin, in a human perspective, interpretation ko lang ulit ito na yung death is, mamatay ka na, tapos wala na, okay ka na. Pero actually, ang death sa Panginoon is, eternal death is, magkakaroon ng curse, chaos, pain, and suffering. Hindi nagkakahiwalay yan. That's why, pagdating mo sa hell, merong endless suffering doon and pain. Yes, ang tamang translation nun sa atin is, sa eternal death or hell, you will be tortured by the wrath of God. And the wrath of God is the will of the Father or God. Yung galit niya sa kasalanan, yung magto-torture sa'yo sa hell. That's why, ewan ko kung nalagay ko ba dito, that's why, kaya sinipa sila sa Garden of Eden, kasi nasa atin na yung death. And yung pain and suffering, mararanasan natin. And if kinain natin yung eternal, yung fruit of life, mabubuhay tayo ng forever at nandun pa rin yung pain and suffering and death sa atin. Kaya tayo sinipa ni Lord sa Garden of Eden para hindi tayo mag-suffer eternally. Oh Lord, mahal mo pala ako nung sinipa mo ako sa garden. Ngayon, bago sila sipain, sige, na-advance ako. Di ba, masakit. Ito yung curse kay woman. To the woman, he said, dahil kinain mo yung pinagbabawal, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. So sa mga babae na gustong lamangan yung lalaki, nasa curse yun. Curse 1. Okay. I will surely multiply your pain. So dahil sa kasalanan ng tao, nagkaroon ng pain. Ayan na yung pain. Curse yun sa atin, dahil sa kasalanan. Then next, sabi kay Adam, ang dami sinabi kay Adam, pinagalitan talaga. And to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife. And have eaten. Sige. Have eaten of the tree of which I commanded you. You shall not eat of it. Curse is the ground because of you. That's why merong suffering. Kaya tayo nagtatrabaho na may hirap. Actually, yung work, regalo ng Panginoon sa atin yun . Pero dahil sa kasalanan, meron ng suffering sa pagtatrabaho natin. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. Pinaghihirapan na natin. By the sweat of your face, you shall eat bread till you return to the ground. Ito na yung death. For out of it you were taken, for you are dust, to dust you shall return. Mamatay ka. Yan yung curse natin. Now we know kung bakit meron pain and suffering. There is pain in giving life. Sa panganak, pagkakaroon ng baby, tama yon. Naghihirap tayo para may ibuhay lang ang ating pamilya. And that is the curse para sa ating lahat. And there is suffering to maintain life.
Dahil alam natin mamamatay na tayo, kapag di natin nalagaan yung sarili natin, mamamatay tayo. Pag di tayo kumain, mamamatay tayo. Pag kulang sa potasyo, mamamatay tayo. Pag sobra sa baboy, mamamatay tayo. Di ba? Di ikaw yung pare. Merong pain and suffering. Kasi life and death is nandito ngayon sa mundong ito. Bakit meron pa rin buhay sa mundong ito? Bakit meron puno, mga hayop, mga isda sa tubig, ay sa dagat? Because yun yung will ng Panginoon na magstay yung life dito sa earth. Pero ang tao magsasuffer because of their consequence, because of the consequence of sin. Ngayon, imagine if nakain natin yung tree of life, no, in this state. So yan yung sinabi ko kanina. We will suffer pain and suffering eternally. Kasi yun yung sinabi ni Lord. Then the Lord God said, "Behold, the man has become like one of us in knowing good and evil. Now lest he reach out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever." Ayaw ni Lord na actually, yes, inallowed ni Lord yung suffering, pero ayaw niya mag-suffer ka forever. Ayaw niya tayong mag-suffer forever. God is love, no? God is love. Ngayon, okay na tayo sa sovereign will. Yung free will, dahil sa free will natin, kaya may evil. Ngayon, na-answer na natin. God allowed evil because of blank and blank. So, hulaan mo, boss, di ba? Base doon sa mga na-tackle natin, hulaan mo. Pero bibigay ko na agad yung answer doon sa isa. God allowed evil because of love. Papatanong ka, what? Parang si Raymart lang, di ba? What? Diba? Dahil sa pagmamahal, God allowed evil. What? Hindi, joke lang. Kaya may evil kasi minahal niya tayo. Even though magkasala tayo, He still created me and you and all of us in His image and given us free will. Kanina yan yung sinabi natin kanina. Dahil sa pagmamahal, God allowed evil. And love covers multitude of sin. Sige, okay lang magka-evil. Pero pagmamahal ko pa rin ang maitataas dito, sabi niya. Hindi niya tayo kinontrol o pinigilan. Kasi ito yung isang tanong na pumasok sa isip ko. Baka naman, pasok pa rin sa will at love ni Lord yung mga nangyayari sa atin ngayon. Baka pasok pa rin yung will ni Lord at yung love niya in this very moment na naghihirap tayo. Kasi sabi ni Joseph sa mga kapatid niya, "You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives." What if, ginagamit pala ni Lord yung evil na yon para maipakita niya sa atin fully yung pagmamahal. Diba? Akala natin hindi tayo mahal ni Lord eh. Kaya merong sakit. Pero after Garden of Eden, ano ba ang ginawa ni Lord? Kung ang babasahin niyo yung Bible, ano ba ginawa ni Lord after nung garden? Maraming nangyari, pero I will list things, no? After Garden of Eden, wala nang pag-asa, patay na tayo. Dapat nasa hell na tayo. Wala na dapat pag-asa, wala na dapat second choice kasi pumili tayo na maging against sa Kanya. But still, God communicates and reaches out to us humans. Hindi pa rin ba mapagmahal si Lord? After ng garden, God doing something dati pa. After ng garden, God favored Noah. Bakit kaya finavored niya si Noah? Ni-wipe out yung tao, pero lang yung pamilya ni Noah. Another one, He blessed Abraham. Out of nowhere, nagwawalis lang siguro si Abraham doon. Tapos sabi niya, Abram,
I will bless you. Diba magulat ka nun, no? Wala ka namang ginagawa, nagwawalis ka lang, sumakasamba pa siya sa Diyos-Diyosan, and then out of nowhere, God said to him, I will bless you. Genesis 12. Then he provided Isaac to Abraham. Di ba mapagmahal yun? Dahil kay Isaac, nagkaroon ng Israel, and God wrestled with Jacob. Bakit siya nakipag-wrestle kay Jacob? Lord, ano ba ginagawa mo? Then next, He showed Himself to Moses and redeemed Israel. Napakita siya doon sa burning tree. And nakatawid yung Israel sa Red Sea. Then after that, He risen a king and prophet sa Israel. All of this to prepare us para sa paparating na promised Messiah and a king. God doing something. Here. God doing something. Ngayon, after all of that, 400 years later, then God's Son came to do all of it again for the world. Kung lahat ng yon ginawa ni Lord sa pamilya ni Abraham, but God do it again para sa buong mundo naman. Para maging favored tayo. Maging favored tayo. God's Son came para ma-bless tayo. To provide the way, to wrestle with us dahil sa kasalanan. He showed Himself 2,000 years ago and redeemed us. And He risen again as our King. Ginawa ulit ni Lord through His Son, lahat ng to para sa ating lahat. Then God's Son came to do all of it again for the world by using our trash, our own choices, our hopelessness, and selfishness. Ginamit niya yung basura natin. Yung kasamaan natin, ginamit niya. He allowed evil para magamit niya. For His glory. To show His love, faithfulness, holiness, wrath, jealousy, justice, mercy, patience, provision, healing, kindness, salvation, His power and His presence and purpose, and righteousness on the cross. Ginamit ng Panginoon yung suffering natin, yung evil, yung mga basura natin, para may pakita niya mahal tayo at kung sino siya. And on that cross, the eternal love and unity inside the Trinity was shaken by forsaking His Son, and it is because of our sin. Before the creation of the world, magkakasama na sila. Pero dahil sa kasalanan natin, dahil sa evil na inalaw niya, dahil sa evil na dahilan ng ating free will, yung matagal na magkasama, nagkaroon ng lamat. Then Jesus paid the price for our debt, received the curse, pain, and suffering so that we can never feel this death, curse, and pain, and suffering again. Inalaw niya yun para sa anak niya. So ultimately, God allowed evil para sa anak niya na si Jesus. Para mag-gain natin yung eternal life with whom all blessings flow. God allowed evil to kill His Son. Para magkaroon tayo ng eternal life. So balik tayo dun sa diagram kanina. Wala na tayong, di na natin maabot yung standard para mapunta sa life, sa eternal life.
That's why, merong will ulit si Father. Will of the Father na magkaroon ng daan pa. And, na magbabayad sa kasalanan natin, mamamatay on our stead. And that is Jesus. This is the will of the Father. Ibigay si Jesus at mamatay para sa ating mga kasalanan. But still, yung free will ng tao ang masusunod pa rin. At yung sovereign will pa rin ng Panginoon ang mangyayari. What if nireject mo si Jesus Christ? You will receive death pa rin. Will ng Father na kapag nireject mo si Christ, sa eternal death ka mapupunta. And if you chose Christ, believe in Christ, siya lang ang magiging daan papunta sa eternal life. Imagine, nakikita nyo ba? Yung sovereign will ng Panginoon at free will ng tao, nangyayari ng sabay. Kasi ano man ang piliin mo, free will, nagagamit mo yung free will mo. And ano man piliin mo, will ni Lord. God allowed evil because of love and for His glory. Ito na, to explain yung assignment ni Tatay Rodin. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yung line number 1, God doesn't love us because He allowed evil to exist. Pero kung babalikan niyo yung pinag-usapan natin, God allowed evil because of love. And hindi yun maiintindihan ng hindi nagbabasa ng Bible. Hindi pumupunta sa church, hindi nakikinig, hindi nagbabasa. Hindi nyo maintindihan yun. Sarado ang puso. And the truth is, love is not based on what you are feeling right now. But based on the evidence na pinakita ng Panginoon simula pa nung una. He created us, He died for us, and He rose from the grave for us. That we are all deserved to suffer and die, but still God made a way for the ones He loves. Line number 2, God the Father and God the Son is the same. Oneness. Pero makikita na natin, di ba, doon sa Trinity, yung pagmamahal pa lang, yung meaning pa lang ng pagmamahal. Now we know that love is for sharing. May nagsishare na ng love before the foundation of the world. And hindi ako maniniwala sa love na mag-isa lang ang Diyos doon sa taas. And this love was shared with us by our triune God who called us to unity with others. John 17. Pag nabasa nyo doon yung prayer ni Jesus sa kanyang Father, sabi niya dito, my prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am you. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I and them and you and me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them, even as you have loved me. Gusto ni Lord na magkaroon ng unity sa atin. Dahil galing yun sa image niya. Pero dahil sa kasalanan, ang daming nag-aaway, ang daming gulo. But Jesus called us and brought us in this church to have this unity. No? Line number 3. God's manipulation on the cross to love Him. Minamanipula ba tayo ng Panginoon kaya siya namatay sa krus? Manipulation ay ginagawa ng individual para makuha ang gusto o may kailangan. God doesn't need us to manipulate. We need Him, which is why we always ask for signs to believe. Hindi si Lord yung may kailangan sa'yo. Tayo may kailangan sa Kanya.
Actually, tayo yung nagmamanipula kay Lord. Gustong-gusto natin siyang kontrolin dahil sa kasalanan natin. 'Di ba? Kapag nagmamanipula, sasabihin mo sa jowa, sex tayo para malaman ko mahal mo ko. Manipulation 'yun. Gawin mo to para malaman kung mahal mo ko. Insan natin naririnig 'yun. Lord, pigilan mo 'yun para maniwala ako sa iyo. Pigilan mo yung lahat ng namamatay para maniwala ako sa iyo. So sino ngayon ang nagmamanipula? Ang tao, hindi si Lord. We need Him, which is why we always ask. Tayo ang namamanipula. And line number 4, believe only. Ang dali naman ng Christianity. Maniwala ka lang kay Lord, ligtas ka na. Ang dali naman yan. Parang so good to be true. But the truth is, if we are mad kay Lord na inaalaw niya na maraming mamatay or ma-rape na bata at babae, actually, we all deserve that. Dahil sa kasalanan natin. Throughout history, there has been someone who didn't deserve death. Shame, guilt, and suffering. And that is God's very own Son who gave Himself to the Father to drink the cup of His wrath in our stead. Si Jesus, yung na-rape doon sa cross. Siya yung nagdusa na torture. We can see rape as a torture. And yun yung nangyari kay Jesus sa cross even though he didn't deserve it. And He do it on our stead. Dapat tayo yun. Dapat tayo yung na-torture, namatay. Tayo yung napahiya. God allowed evil for His Son to die on the cross for us. Ang dali lang kasi naging sobrang laki ang naging kabayaran ng ating kasalanan. It is not a cheap grace. Anong sabi sa kanta kanina? Oh, come to the Father. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Every time you think about the cross and hindi ka na-amaze, we should hear it again and again until these words are now in our minds and mouth, because this is God's amazing grace. This is God's amazing. Sabi ni Peter, 18-19, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed. Hindi dahil sa pera kung bakit tayo maliligtas or sa good works ng bawat isa. From the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, along without blemish or defect. Thank you, Lord, for this love. Ngayon, why God allowed evil to exist? God allowed evil for a great purpose. Little purpose. To show His love and His glory to us. Ako nag-extend pa. Salvation is God's will and damnation is human will. So, for your information lang. I hope na namnam nyo yung pinag-usapan natin. Saglit lang ito. Salvation is God's will and damnation is human will. God's will all to be saved. Nais ni Lord lahat maligtas. No? Nais ni Lord na masave lahat, kaya salvation belongs to our God, sabi sa Revelation 7:10. Nais ni Lord lahat maligtas. Pero yung kaligtasan na yun sa Panginoon lang. Then, dahil sa human will, kaya may hindi saved. Naintindihan naman na natin kanina. Hinayaan na ni Lord ang mga tao sa maruming hangarin nila, and this is how God hardened the hearts of the unrepentant. Sabi sa Romans 1:20, right? Hinayaan na sila ni Lord sa kagustuhan nila. Mga maruruming nilang hangarin. And ganon pinapatigas ni Lord yung
yung puso natin. Kasi in the first place, tayo yung unang lumayo sa Panginoon. Hindi siya yung lumayo sa atin. Siya yung tayo nag-harden. Sa Garden of Eden pa lang, we harden our hearts sa Panginoon. And dahil nagpatuloy tayo doon, pinabayaan niya tayo. Then God chose some, but not all. Bakit Lord, hindi na lang lahat pinili mo? Maligtas. Lahat ay nagkasala and na kay Lord na ang pagpili. Kung sino ang nais niyang maligtas. Mamanipulahin na naman natin si Lord. Lord, iligtas mo lahat. Manipulation na naman yun, di ba? Total, siya lang ang may-ari ng lahat. Siya ang may kakayahan na pumili kung sino maliligtas. Even though nais niya maligtas lahat. But, kailangan niyang pumili. Kasi pinili niyang yung anak niya maging bilong doon sa lahat ng magdudusa. Sabi dito, for all have sinned and fall short of the glory of God. Maniwala ka man o hindi, questionin mo man o hindi, choosing or not, we deserve to die. Pinili ka man ni Lord o hindi, we all deserve to die. And so there is no question about what God wills. Ano man naisin ng Panginoon, hindi na natin control yun. Maniwala ka man o hindi sa Panginoon, ang Panginoon pa rin ang masusunod. Kung napili ka, you are thankful. Kung hindi ikaw napili at pinatigas mo pa rin ang puso mo, you are fine, actually. Dahil pinili ng tao. Kaya sabi ko dito, dalawa lang yan. The repentant are so thankful and grateful. Pero yung unrepentant, yung tumalikod sa Panginoon, okay lang sila. So ngayon ang tanong, na-respect ba yung free will o hindi? Na-respect pa rin. Kasi even though tumalikod sila sa Panginoon, okay lang sila. Kasi hindi na sila naniniwala. But us, who repents and niligtas sa Panginoon and love Him, are so thankful and grateful. God's will is absolute and free will is still respected. No? And the conclusion is, sa wakas, tapos na tayo. Why God allowed suffering? Why God allowed evil? Ito na, matatapos na talaga ito. Because of suffering and evil, we now know who God really is. Nakilala natin yung kung sino ang Panginoon doon sa cross. Dahil sa suffering and evil, nagawa mismo natin. Kasi sihin natin siya. Mamanipulahin. Because of suffering and evil, we see the need of a Savior. Lord, hindi ko to kaya. Yung suffering and pain, hindi ko to kaya. But sabi ni Jesus, take heart, I have overcome the world. Nakita natin yung pangailangan sa Savior. And because of suffering and evil, sadly, some hardened their hearts. As follower of Christ, kaya kapag nagtanong ko ulit, or may nagtanong, why God allowed evil or suffering? Our question should be, why God allowed evil and suffering to His very own Son, Jesus Christ? And why Jesus gave Himself for us on the cross. Yan yung dapat maging tanong natin. Kasi siya yung walang kasalanan. Dapat yun yung deserve natin. Kung hindi mo alam kung bakit mayroong suffering and pain, you should know first kung bakit mayroong ganyan. Bakit si Jesus namatay para sa ating lahat. Now, if you know the answer, or yung will ng Panginoon, what will be your response? What will be your response? Pray to God? Or harden your heart? Repent? Or reject?
Follow your heart or follow Christ. Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Even though you know, Panginoon, na magkakasala kami, tatalikod sa iyo, you still allowed it, Panginoon, and made a way, Panginoon, through your Son, Jesus Christ, Panginoon. Lord, thank you, Panginoon, sa pag-ibig na ito. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming pagtalikod. We don't deserve all that. We don't deserve all that, Lord. And thank you, Lord, for this love, Panginoon. Ngayon nalaman namin, Panginoon, kung sino ka ba talaga, Panginoon. You display, Panginoon, yung kung sino ka, Panginoon, sa aming lahat. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung may mga question, Panginoon, na question namin kung ano yung ginagawa mo, Panginoon. Patawarin niyo po kami. And I pray, Panginoon, kung may hindi man naka-receive o may nagrema sa kanilang puso, Panginoon, I know, Panginoon, that you allowed it. Kung ano man mangyari sa mundo, Panginoon, ano man maging choices ng tao, ano man piliin ng tao, Panginoon. Thank you, Lord, Panginoon, na yung will mo pa rin ang mapangyayari sa mundo. Hallelujah, Lord Jesus, Lord God. Parang, Panginoon, marami pong salamat sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya, Panginoon, let those words, Panginoon, let those revelation, Panginoon, pag-ibig, Panginoon, steer our hearts and minds, Panginoon, to walk, Panginoon, nung walang pangangamba, Panginoon, sapat na nais mo para sa amin. Yes, there is suffering and pain, Panginoon, pero walang-wala itong suffering and pain na to, Panginoon, sa eternal life and blessing, Panginoon, na ipararanas mo sa lahat ng mahal mo, Panginoon. Thank you, Lord, for this love. Ikaw na po ang siyang bahala, Panginoon. Ikaw ang siyang maitaas, madakila sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi.